Maayong buntag sa atong mga kasawag mga kaagri nga naminaw ug maminaw pa sa atong programa sa kahanginan on Smart Rice Agriculture. So, mao kini no ang atoang ika-18 na episode sa atong panag-uban diri sa eskwelahan sa kahanginan. O ang atoang topic karong buntaga, Miss Jelina, no? Kay ang atoang last but not the least na palay check. Nabot na jud ta sa ika-9 na gyud ka check. Sa ika-9th check na to, no? So, karong buntaga ato gyapon kauban si Ma'am Cecile Opada, ang atoang assistant APCO and PAFES and RSBSA focal person diri sa Bohol. So, before nato pagasugdan ang discussion karong buntaga, no, ato sa ihatag ang tubag sa atoang text question sa niaging episode. Atong text question ati siya no, pila ka percent ang makita na pila ka percent sa atuang mga tanom ang golden brown na pwede na natong harvest. So, gamit ang atuang combined harvester. So, ang atong tubag niya na ati siya kay 90 to 95%. So, dapat mo ni ang kahinugon, no, sa atuang humay. Dapat 90 to 95% na ang golden yellow. Yes. So, mo na atong saktong tubag. So, daghang salamat sa atong mga texters, no, na naminaw o nakatubag sa ato ang pangutana o sa ato ang mga Facebook live viewers, no, nag-comment ang ilahang mga tubag sa comment section o nag-PM sad sila sa atong inbox. Before ta mo proceed sa atong discussion, so maminaw lang ta sa mga pipila ka pahinumdom. Palay Aralan. Oh, naa na kay laing nahibawan. Kanatanan nakatunan sa Palay Aralan. Pangandam sa bisag unsang mga hagit sa panahon. Maong ipaambit ang imong mga nakatunan. Apan mas maayo nga imbitahon na nimo sila sa mosunod nga enrollment aron magkauban na kamo. Gihatod kaninyo sa DA ug pakigtinabangay sa ATI ug PhilRice. Hinumdumi, mahimong maalamon nga mag-uuma sa Palay Aralan. Palay Aralan. Mahimong maalamon sa mga bagong teknolohiya sa pag-uma. Hibali kung unsang mga kinahanglang buhaton para sa abunda nga ani o sa taas nga halin. Mga bayaning mag-uuma. Ugmara ang nahibawan sa Palay Aralan. Gihatod kaninyo sa Department of Agriculture ug sa pakigtinabangay sa ATI ug PhilRice. Makatunog magtuon bisag ug naa sa balay. Paminaw o pagtanaw sa mga radio stations o di bakaha sa Facebook Live. I-search lang ang Agricultural Training Institute Facebook page para sa schedule o para sa dugang impormasyon. O, walay mo absent ha? Aron dayon na kita sa pag-uswag sa Palay Aralan. Palay Aralan. Ang buntaga ato na pong i-welcome pagbalik ang ato ang suki nga resource person diri sa ato ang tunghaan sa kahanginan, no? So, walay lain si Ma'am Cecile Opada. Mayong buntag dira, Ma'am Cecile. Mayong buntag sa Miss Jelina and Ate Sha. Good morning sa tanan na minaw na to karon. Apit na gyud ta mahuman, no, naana ta sa K-check number 9. Okay, so naana gyud ta sa kinatapusan, no. Pila ka months ta nag-agwanta Ate Sha, Miss Jolene, para nga maka-harvest na gyud ta, no. Sukad sa pagkinaunhan pagpili sa seeds nga hangtod karon nga naka-harvest na ta. So, ang atong final nga trabahoon ani is naa na sa K-check number 9. Unsaon man nato ang ato ang na-harvest na treasure na, labi na kung ting-uwan adto nga time. So, kaning bahina ato nang hisgutan ang unsaon man di ay ang pamaagi sa pagpauga, dried, sa paghinlo, cleaned, and sa pagtipig or stored sa ato ang mga tipasi properly. No? Kung mingtag properly is kanang insakto. Insakto gyud siya based sa rekomendasyon sa ato ang mga expert. So unsay importansya niya or kahalagahan or iyang ka-importante nganong kinahanglan man nga ugahon, nganong kinahanglan hinluan o kinahanglan tarungon sa pagtipig ang ato ang mga tipasi. So proper drying, cleaning and storing maintains grains quality. So kung ang ato adi ay proper kanang sakto gyud nga pagpauga, sakto nga paglimpyo ug sakto nga pagtipig sa ato ang mga tipasi, mo'y makapamaintenar sa iyang pagka-maayo or pagkanindot ug pagkalami sa kalidad sa atong bugas nga pagakanon. Ikaduha, makatabang sad siya pag-control sa post-harvest losses. Kay imbes sinuon kabaw batatanan nga ang kinadaghanan nga losses is nasa post-harvest losses, kanang wala kayo gidangan, wala gisakit,
imbes kay gi-harvest na, gi-manual harvesting, gibutang sa basa nga field kay wala gi-drain og ayo, naulanan, dugay gigiok or dugay gitresh, ang nahitabo na abuhong paggaling, gamay ang milling recovery. So, grabe na kay naa dito pag drying, naulanan, gibanlas, no, wala na tigom. Unya, panahon pa yun sa storing, gibutang lang sa dili limpyo nga storage area, so gibukbok, no. Wala ra naabtig pila ka bulan, daghan na kay kinananan sa ilaga, na waste na gyud hinuon ang ato ang gipaningkamutan og pila ka buwan, gigastuan og dako-dako nga gasto. Unya, imbis kay kanang giingon nila pera na naging bato pa. Kay nganuman wala nato tipigan og insakto, wala nato gi-process og insakto. So, sa pag-produce nato sa high quality nga rice or bugas, kinahanglan nga atong tan-awon ang customer's requirement. Kung nag-produce ay taghumay, atong tan-awon kung unsay giganahan sa atong mga konsumidor. Kay kung bugas ang atong produkto, dapat nag-study ta sa market unsa man ay ganahan gyud sa mga tigkaon o humay. Ganahan ba sila broken rice? Ganahan ba sila whole grain kanang walay buak nga nga lugas sa humay? Ang kalamion, ganahan bag abhong or ganahag humot og lami nya gahi nga bugas ba ang ilang ganahan or gahi nga bahaw? So kinahanglan nga ma-achieve nato ang overall nga market demand as to the quality of rice. No, atong timan-an giingon na nato sa unahan nga ang atong terminology kung maingon gani tagtipasi or kanang freshly harvest, ang term ana is palay. Kung misgot ta og inani nga bag-o nga ato ang gipauga no after threshing, that is palay. Pero og ato na nang gi-process into milling, ang tawag nato ana is rice or bugas. No, ang in English ana is rice na. So although ang general term sa humay is rice, pero kung anhin nata sa produkto, sa iyang product, sa na-produce nato, palay ang term sa naapay panit, naapay tipasi. Kung bugas na, munang tawagon nato rice in English. Okay? So, unsaon na nato pag kahibaw nga ang key-check number 9, which is dried, cleaned, and stored grains properly atong nakabot. So, unang-una, dapat uniformly dried grains within 12 to 24 hours after harvesting or threshing. So, importante day kaayo nga para makabot nato nga nakaingon ta nga maayo ang atong pagpauga sa ato ang na-harvest nga tipasi, kinahanglan ato siyang mapauga within 12 to 24 hours gikan sa pag-ani or gikan sa pag-threshing sa kanang paglubo niya. So, dili nato padugayon o pauga. So, mo na importante nga kanang sa mga areas nga wet, very wet, no, wala man tay inana diri no, pero sagad kung wet season, mag-harvest man tag September, October, napanay ulan, no? Kung mag-harvest tag inana nga times during sa wet season, very important kayo ng dryers nato. Kung wala tay dryers nga daghan, lisod pud ang ulan ay ang init anang dapita, so maningkamot ta nga kung during sa harvesting nato is dili jud siya ting ulan. Kung mahimo gani tan-aw nato ang panahon nga naka-harvest ta, nahipos na tog dali na sulod nato sa atong warehouse, wala siya naabdi og ulan kay okay ra og dili dayon nato siya mapadry within 12 to 24 hours. Pero mo na kung ma-delayed nato ang pagpauga, mo resulta siya sa pagkalaig baho no or maabuhong. Number 2 is attain premium quality of grains. Of course, kung ato ang naklaro pagka limpyo, ang ato ang grains is almost 100% purity sa ato ang mga grains. Then properly stored clean grains at 12 to 14% moisture content. So, makaingon ta nga dried, cleaned, and stored grains properly ang atong mga tipasi kung kaning tulo ka assessment ato ang makabot. Which is number 1, uniformly dried grains within 12 to 24 hours after harvesting. So, dapat, gikan sa pag-harvest, imo din na siyang mapauga. Either solar drying or
Mechanical drying ang imong gigamit 12 to 24 hours. Ikaduha, na-attain nimo ang premium quality of grains kay hinlo siya, wala siya daghang mga sagbot-sagbot. Ikatulo is properly na store nimo siya sa imuhang storage area nga clean na, wala na yung mga sagbot with a moisture content of 12 to 14%. So uga na gyud siya nga pang storing na gyud siya. Dili siya pwede nimo i-store sa warehouse nga napa siya sa 18%, basa pa na siya, no? Dali ra na siya bukbukon or maabuhong. So unsa may recommendation nato para ma-achieve nato? Number 1 is dry the palay uniformly within 12 to 24 hours after harvest. Unsay pasabot ani? So use mechanical dryers at temperature not exceeding 50 to 70 degrees Celsius for 5 to 8 hours. So ang uban labinag ka ng binhi uno na to, no? Usahay na-purpose manggod ang ato ang dryers. Kung ang atong i-store nga grains is for seeds, dapat naka-adjust ang ato ang kainiton sa atong mga dryers. So kung ang ato ang i-store nga palay is for consumption, no, pangbugas, so mao ni nga ato siyang initon atong ugahon sa mechanical dryers nga ang temperature naa sa 50 to 70 degrees Celsius for 5 to 8 hours. Next is when dripping wet palay, operate the dryer with unheated air during the first 1 to 2 hours of drying until it reach 18% moisture content or skin dry. So sometimes kung ulan yun kay ang pagka-harvest, before nimo i-set to 50 to 70 degrees Celsius ang kainiton sa temperature sa imong mechanical dryer, imo sa siyang i-air dry. I-air dry sa nimo, sulod sa dryer, no, wala pa sugnod, di pa nimo sugnuran, imo sa siyang hangin sa ang ipauga sa imuhang katong water dripping, katong basa gyud kaayo nga tipasi until moabot siyang 18% moisture content or skin dry, ay nato siya paandaron atong mechanical dryer. Dayon next is reduce drying air temperature to 40 to 45 degrees Celsius during the last 2 hours of drying or when moisture content is about to reach 15 degrees. So dry grains to 12 to 14 degrees Celsius. So ang kainito nimo, di ba, 50 to 70 man to, no, ang ato ang iset sa mechanical dryer. Unya 5 to 8 hours. So 2 hours before, so mga 6 na nga oras sa pag-uga niya sa iyang operation sa mechanical dryer, imo nang ipaubos ang kainiton into 40 to 45 degrees Celsius. Hangtod nga moabot siya sa 14 degrees, 12 to 14 degrees, which is the desired right temperature when storing of palay. So, kung wala gani available nga mechanical dryer, isan-dry na to ang ato ang mga humay sa limpyo nga concrete nga mga pavement or solar dryer or mechanical pavement, no, multi-purpose drying pavement or gitawag na tog MPDP. Nya o kayo na to at least once every 30 minutes para uniform ang atong pag-uga. Unya avoid getting the dried palay drenched with rain. So na uga na, basa na po sa ulan. Unya isaking na nimo na. Baho na jud siya kaayo. So naatay mga drying techniques na mga pamaagi sa pagpauga which naapod siya advantage o disadvantage. So naaraman tay duha ka techniques, no, sun drying. Number 1, ang number 2 is mechanical drying. So unsa may advantage kung mag-sun drying ka? So low ang maintenance cost nya, kanang mauga gyud pag-ayo, thorough and complete drying gyud siya, energy efficient kay adlaw ra man imong gasto. It will kill fungi and other storage pests. So mo na advantage niya kung mag-sun drying ra ka, anha ra ka sa kalsada magbuwad or sa MPDP ba. Pero ang imong disadvantage kung magsalig ra ka sa solar or sa sun drying, ang technique nimo is sun drying, magsalig ra ka sa adlaw, disadvantage is weather dependent, no? Mag-agad sa panahon, di man kakabuhad og way init, no? So init jud requires more labor. Daghan kay tig-ukay, unya labi nag singabot ng dagom, nya gamay ra kay kag laborer, duha tulo, abtan jud kag ulan. Uncontrollable
heating. Di nimo makontrol ang kainit sa adlaw. So maybe moabot na og less than 12% moisture content ang kainiton. Unsa may disadvantage ana kung sobra kauga ang atong palay. Nya ipagaling bitaw nimo dito, daghan jud kay broken rice. Ngano man bulugti gid siya. Nya prone to contamination kung mag-sun drying ra ka. Wa man ka kabaw kung limpyo ba gid nang palibot anha. Bisig daghan kay na din hag mga hugaw-hugaw. So sa mechanical drying naman po, ang advantage nato is not weather dependent. Of course, kay naara man siya sa sulod sa balay. Na siya machinery shed. Nya requires less labor. Pwede ra ni 2 to 3 kabuok tao. Controlled ang drying air temperature. Easier ang operation o nya makapatay pod og fungi and other storage space sama sa mga bunhok ug mga bukbok. Pero ang iya lang disadvantage kay high drying cost. Uneven drying kung conventional flatbed ka kay kanang pagbali bitaw no, or ang hot air nganing pass through, so dili na kay kaabot dito sa tumoy o dili sa kilid-kilid. Nya less energy efficient. Pero nanatay mga bag-o karon nga mga types kanang recirculating dryer nga pinatindog, no batch type o nindot na siya og resulta. So, mao na ang number 1 nga recommendation, i-dry the palay uniformly within 12 to 24 hours after harvest or threshing. So, number 2 recommendation is place dried grains on top of pallets to protect them from dampness while awaiting grain cleaning. So, kung nauga na nato atong mga palay, ilisod og sako, ayaw ilumit sa sawg or especially semento. Nga naman mag-umog man na, no, mag-umog na sa ilalom. So, kinahanglan jud nga ipatong na tog tarima or pallets. No? Ipatong na tog tarima para dili siya mag-umog. Kay ang tarima na may bangag-bangag. So, nay hangin nga makasulod. So, naray air circulation. So, dili ra gid siya mag-umog or mag-produce of moisture. Imbes kay nahimo na to siyang 14% moisture, ang content sa kanang tipasi, niya imo manggi damuok sa semento. So, nag-umog siya, mobalik siya ka, basa. So, mao na nga, ang mga farmer usay maingon nga, before ipagaling, ibuwad sa, initon sa, kay nibalik man siya. Naulian siya, yung term di ay kay naulian. Naulian kay man gipatong sa tarima. So, use clean containers or sacks or sako with plastic lining ng itahi. Unya, ensure that correct label is placed inside and outside the sack. No? Kung unsa ni siya, inbreed ba ni, unsay variety. Store dried grains before cleaning for not longer 3 days. So, kinahanglan nga ang imuhang pag-store before nimo siya i-clean 3 days ra, dapat ma-clean na dayon siya nimo. No, dili nimo pa padugayon. Number 3 recommendation is clean grains 2 to 3 days after drying. So, 'di ba, ang uban kay mag-blower man thresher blower, tapos drying. After drying, napadyo kay cleaning na himuon. Kay dili tanan nga mga hugaw nakuha siya during sa threshing and blowing. Kay naman man basa pa man na milit pa man tong uban. So igauga niya, imo na po siya i-blow og balik. So dapat kanang drying nimo nga himuon after sa kanang cleaning nga himuon nimo after drying dapat 2 to 3 days. So remove impurities such as mga bato, unfilled grains, mo nang imong paliran bitaw, no? Paliran i-blow jud nimo kay para mawa tong mga tahop, gitawag nila tahop, katong mga straw, unya kadtong mga tipasi nga with high moisture content nga mo'y makakos og mga hot spots inside the sack. So sulod sa sako kay kato bitang umog pa, maybe na apay basa-basaan ang nagkumpul-kumpul bitaw. No, makakos na siya nga mo'y mutakod sa uban nga mga grains. So if using grain cleaner, i-regulate ang speed to minimize losses. So kung grain cleaner ka na kay kanang blower siya, kinahanglan nga dili siya paspas kayo para mo na tong giingon nato ganiha, dili mo uban sa sagbot ang mga tipasi. Then number 4 recommendation, if not sold immediately, kung di nimo ibaligya dayon, i-store nimo ang grain sa storage area nga waterproof, no, with proper aeration, free from pests such as rats, birds, and insects. So kung ang imong intention sa pag-store nimo sa imuhang tipasi
dugay-dugay pa nimo na siya ibaligya kay bugason nimo na. So dapat ang imong warehouse or storage nimo free from any storage pest. So dili masudlan og ilaga, dili masudlan og langgam or other insects. So timan-an nimo nga dili nimo na i-store danha nga kanang together with chemicals or fertilizers or semento anha sa storage area. Kay pagkaon man ni, no, ato man ning gi-store ang palay for food consumption. So dapat ang imuhang bodega walay sagol nga chemical, abono ug mga semento. Dayon kinahanglan nga i-check nato ang ato ang kanang top bag kanang kinaibabuan ug ang pinaka below nga sako nga wala siya gainit. No, pwede na to na siya bali-balihon. No, atong ipanaog tong sako ang sako nga nasa ilalom atong ipaubos kay basing nag-build up na siya heat, so mag-umog na pud siya. I-inspect nato ang stocking nato kanang kung taas na bitaw kay pile, no, ato na siyang i-inspect at least once a week para i-detect nato kung naabay mga bukbuk, no, mga pest infestation or physical damage or basing nagtuo ang ato ang storage, no, na mga ulan nga hinungdan nga mo create siya wetness, no, makabasa then mutakod na sa tanan nga mga gistore nato nga palay. Dayon atong importante nga i-maintain nato ang ato ang kahinluon sa ato ang inside ug outside sa warehouse kay dili lang kinahanglan nga ang sulod may limpyo, dapat pati outside nga naman kung daghang sagbot ang palibot outside na ay daghang presence sa ilaga. So ang ilaga kay kanang mukub-kub gyud na sila. So mangita gyud na sila guway nga makasud sila sa storage area. So mukub-kub sila sa ilalom hangtod nga makasulod na sila. So mas mayo nga ang palibot sa imong warehouse hinlo siya para dili siya puy-an sa mga ilaga. No, para kuan pod ma-prevent pod ang re-entry of moisture sa stored grains kay especially na kung open ang imong storage unya nay daghang mga kahoy, so daghang mga umog-umog, so ang moisture nagpalibot, so mo create gyapon na siya bugnaw unya ma-facilitate ang loading and unloading. So dapat imong warehouse is free from any kanang obstacle sa movement labi na sa loading. So maximize the use of space nga kinahanglan nga naay easy access ang ato ang loading and unloading. Number 5, dili nato guruyon ang sako, no, when transporting to prevent damage. So kinahanglan nga naantay kanang kuan kanang murag mga barrow bitaw, wheelbarrows nga ato ang isakay ang ato ang mga sinako nya ato i-transport gikan diri sa atong cleaning area padulong sa atong storage area. Kay kung imo na nang guruyon, i-drag nimo mabuslot na, so point of entry na sa ato ang mga insect pests. Lastly, number 6 nga recommendation, prepare the stock layout plan before the stocks arrive. So, kinahanglan di ay as warehouse manager or ikaw nga farmer mismo, before, dapat kung nakabalo kag pila ang store, halimbawa 100 ka sako, dapat naana kay storage plan. Asa nimo ibutang imong mga tarima, pila ka pile, pila ka stocks, pila ka sako ang piling nimo. So, importante na, labi na og daghan kag varieties nga gi-harvest. So, number 1, nimo timan-an, do not mix variety in one stock or pile. No, do not mix pod old and new stocks in the pile. Ngano man ni, importante man kay ni, kay kung ang imuhang intention sa pag-store nimo sa humay is for milling, no, himo nimong bugas, mas maayo nga kanang first in, first out. Kay aron nga, dili kay mabahay og maayo tong old nga stock, na kapila na siya ka-cropping, naara gyapon sa dagto, wa pa siya napagaling kay tuwa man nimo siya gi-store sa pinaka tumoy nga lisod kay siyang kuhaon nya, dili pod siya naka-buy variety. So inagpagaling ana, nagmix, no, nagsagol ang bugas, dili na siya quality kay ang humay na ay long grain, na ay oblong, na ay medyo linginon ug nawong nga tipa nga humay. So kung kana klase nga variety isagol na nimo pagaling sa isa ka salangan, ang katong mga long grains, malugti to siya. Kay mo kuyog man to siya sa linginon og naong nga bugas. Next is, ang imong piling, kinahanglan nga kanang naa siya'y bonded piles, bitaw kanang, dili bitaw ng pagpile nga.
syempre kung pile nga isa ra kina na walay lock, no? Kung one direction ra ang piling, dali ra kay na siya mo matagak, ma-slide. Okay? Then provide air spaces in every pile for ventilation. So kung nagtarima ta, so ang piling na bata na ingon nilang kamada, no? 5-5. So 1, 2, 3, then 4, 5 nya balik na sad ana para naay hangin nga makalusot-lusot. So ang imo pong pile di ay dili dapat masubraan nga dapat naara siya sa 6 to 7 bags per pile. Height of stacks, no? Kung magpiling ka, dapat gikan sa tarima 6 to 7 bags ra na another pile na pud ka, another tarima. Then maintain 1 meter space between piles, walls and roof frames. So kung mag-set up ka sa imuhang tarima, dapat 1 meter gikan sa bungbong na plain. Unya, sa next na tarima, 1 meter na sad. Dahil dito sa atop, dapat na 1 meter nga space gikan sa atop padong sa last bag sa pile nimo. Kay para na-joy air circulation nga proper para ma-avoid ang re-wetting or pagkabalik or maulian ang imong gista kay labi nagdugay kay nimo na paabuton pa nimong another 6 months kay mag-harvest na pud og balik ayha na pud nimo ipagaling because this is the recommended yun kung nagdegosyo ang farmer na kay warehouse ayha na ka magpagaling kung ting tanom na kay bara mahal kay ang bugas ana wa naman kay bugas ang mga tao. Okay, so daghang salamat Ma'am Cecile, no? So daghan kaayo tang bag-ong nahibaw-an tungod sa drying, cleaning and storing, no, sa ato ang mga abot na bugas. So nanagito sa part na nag-harvest na ta, no, na naka-store na ta. So sakto tong giingon ni Ma'am Cecile, no, na dapat ma-prevent nato ang losses ani na stage kay sayang ang ato ang paningkamot o ato ang mga inputs kung diri sa storing and kaning drying ka makakuha og daghang losses. So ato aning i-recap tanan, no, magkahuman sa mga pipila ka pahinumdom. Palay-aralan. Oh, naa na kay laing nahibaw-an. Kanatanan nakatunan sa Palay-aralan. Pangandam sa bisag unsang mga hagit sa panahon. Maong ipaambit ang imong mga nakatunan. Apan mas maayo nga imbitahon na nimo sila sa mosunod nga enrollment aron magkauban na kamo. Gihatod kaninyo sa DA ug pakigtinabangay sa ATI ug PhilRice. Hinumdumi, mahimong maalamon nga mag-uuma sa Palay-aralan. Palay-aralan. Mahimong maalamon sa mga bagong teknolohiya sa pag-uma. Hibali kung unsang mga kinahanglang buhaton para sa abunda nga ani o sa taas nga halin. Mga bayaning mag-uuma. Ugmara ang nahibawan sa Palay-aralan. Gihatod kaninyo sa Department of Agriculture ug sa pakigtinabangay sa ATI ug PhilRice. Makatunog magtuon bisag ug naa sa balay. Paminaw o pagtanaw sa mga radio stations o di bakaha sa Facebook Live. I-search lang ang Agricultural Training Institute Facebook page para sa schedule o para sa dugang impormasyon. O, walay mo absent ha? Aron dayon na kita sa pag-uswag sa Palay-aralan. Palay-aralan. So ma'am, ikadugang ma'am before ta mag-end sa ato ang Key Check 9. So sa sunod na tong episode ato ang i-summarize tanan na mga nahisgutan nato nga mga K-check from 1 to 9 unsa man ang mga recommendations nato ani para makabot nato unsaon nato pag-monitor unsaon nato pag-correct ang mga na-list nato na mga practices nato before tani eskwela aning atong palay-aralan sa radyo sa Smart Rice Agriculture. Salamat Ma'am Cecile, no, ug daghang salamat pod sa pag-share sa imuhang kaning knowledge sa rice production, no. So ato ang hisgutan sa next episode. So gamayng hunat na lang gyud mga listeners, no, ug makagraduate na gyud ta sa ato ang palay-aralan sa radyo ang Smart Rice Agriculture. Sa ato ang ibilin na text question karong buntaga. So ready na ba mo? Ang atong pangutana na ibilin ninyo kay pila ka oras dapat ibulad ang tipasi pagkahuman nato ni ma-harvest aron masiguro nato na premium quality grains ang atong makuha. So balikon nako, no, pila ka oras dapat nato mabulad ang tipasi gikan nato ma-harvest para makasiguro ta na quality grains ang ato ang makuha niini. So maray range ato, no. So i-text lang ang inyong tibok pangan space inyong
edad, space inyong lokasyon, space inyong tubag sa 0938-739-0882. So, balik ko na mo, no? 0938-739-0882. Miss Julina? Okay, so ati siya og Ma'am Cecil, laing episode na po ang ato ang nahuman karong adlaw, no? Karong buntaga. So wala na po tayong igo nga oras. Salamat kayo sa itong mga listeners ug sa itong mga viewers nga nakiguban nato sulod sa 30 minutos no, ug walay puas nga naminaw nato matag Lunes, Miyerkules ug Biyernes. Hantod na po sa sunod nga higayon, kini gihapon na inyong program host na si Julina ug si ati siya makig-uban ninyo sa susamang oras. Daghang salamat ug maayong buntag.